first day of the week, first day of work. I'll show you kung saan ako'y naglalakad. Malapit na namang mag-fall. So let's see. Halos araw-araw ganito ang aking nilalakaran. Papuntang trabaho, galing ako sa bahay ng bandang alas 7:15, 7:15 ng umaga. Sasakay ng bus at saka train for 40 minutes. And then maglakad ako ng karamihan ay 20 minutes, 10 to 20 minutes every day bago ako makarating sa bahay ng aking employer. So, pag-usapan natin ngayon about my work, kung ano ang work ko dito sa Canada. At ilang taon na ako dito na nagtatrabaho bilang isang caregiver. So, caregiver ang aking trabaho dito, pag-aalaga ng bata. Nung unang employer ko ay nag-stay ako doon ng 4.5 years habang walang papel, or nasa work permit pa lang, from work permit to open permit hanggang naging permanent resident ako. Alaga ko bata from 12 months old or 1 year old hanggang 4.5. 4.5? Yeah, I think 4 years old na siya nung iniwanan ko ang una kong alaga. Kasi after 4.5 years, dumating ang aking family from Philippines, ang aking asawa at 2 anak. From that time, ang nangyari na ay umupa na kami ng bahay. And then, naghanap ako ng another employer, which is ito yung employer ko ngayon na inalagaan ko ang 3 bata. So, more on kids ako. But ang kasama ng caregiver ay, of course, paglilinis ng bahay. Mild lang naman ang paglilinis kasi kung ano lang yung kaya kong gawin, yun lang ang ginagawa ko. Hindi ko kaya yung totally na deep cleaning. So magta-tidy up, paglalaba, lahat-lahat. Nasa live-in caregiver ako ng unang 4.5 years, but now, which is like 12 years na ako sa employer ko ngayon, ganun pa rin na gawain ko pa rin. Pero noong una ay talagang bata lang. Lutuan ko yung bata, ipasyal, maglaro sa park, mga ganun lang. Pero ngayong nalumaki na sila, grade 2, grade 5 at saka grade 8, nasa school na sila. Ako naman dito na sa bahay. Ganun pa rin, nilulutuan ko sila, inaayos ang mga damit. And then, magpipick up sa kanila in the afternoon. We stay at the park. Yun ang ginagawa namin from Monday to Friday. Kasama pa rin ang paglalaba, paglilinis and everything. So yun po ang aking trabaho. So all in all, 16 years to 17 years na ako dito sa Canada. Dito sa Toronto. Sa awa ng Diyos, sa 16 years na yon, naging okay naman na ang lahat. Ipakita ko pala tong halaman na ito. Every time na dumadaan ako dito, naamoy ko yung amoy ng honey. So, ang tinatawag ay itong punong ito, tinatawag na honey tree. Ang bango-bango. Anyways, let's continue yung istorya ng aking buhay bilang isang caregiver. Kaya dito sa may train neto, minsan nakatayo lang ako dito. Pagkahatid ng mga bata, naghihintay ng train, tapos minsan naghahonk ang train na dadaan. Ibig sabihin, nag-hi din ang driver sa akin at ganun din ako. Ayan, yun lang ang aking buhay bilang isang caregiver. Palakad-lakad, maghatid ng bata, uuwi, at mag-Canadian ka na dyan. Maglaba ka na dyan, maglinis ka na dyan, lahat ng Canadian nandito sa Canada. So yun ang buhay ng isang caregiver. 16 and a half years here in Canada. Ayan, may dumating ka na train. Di ang sarap tingnan. Tapos yung tunog, chug-chug, chug-chug, chug-chug. Ganun lang yun.
So for that 16.5 years, umuwi ako once in a while. Every other year, ganun. Or minsan, taon-taon, kung may extra money. Kaya yun ang ginagawa ko rin sa aking sahod. Iipon at nag-iipon para lang makauwi at makita yung aking nanay at mga kapatid. Kasi kasama ko na ngayon ang aking sariling family dito sa Canada. Ang isang caregiver ay you have to be tough. Kasi lalo na sa mga batang inaalagaan minsan, kailangan maging tough ka kasi magagaling ang mga bata. Sumasagot sila, lalo na pag malaki na yung age na from 4 years old to 10 years old, sumasagot pa ang mga yon. Hindi nila inaisip kung nakakasakit sila ng damdamin. So, ayan, number 1 yun na kailangan na makontrol mo ang sarili mo na hindi magalit. But sometimes na nagagalit din ako pag napupuno na rin ako sa mga ugali ng mga alaga ko. Kasi may mga temper din sila na hindi maintindihan. Like me, my temper, hot-tempered minsan. Pero minsan lang yon, hindi parate. Ang buhay ng isang caregiver dito sa Canada ay sasabihin ko half-half. Sometimes easy, sometimes not. Kasi hindi naman araw-araw perfect ang yung what do you call this one? Yung pakikitungo ng employer sa'yo. Ang maganda lang dito, ang mga employer, hindi ka sinisigawan. Kung may ipapagawa sila sasabihin, if you have time, will you please do this? Ganun po ang mga employer. Hindi kagaya ng gawin mo to, gawin mo yan. Hindi po yung ganun. So yun po ang buhay ng isang caregiver. Thank you for watching and see you again next time. Bye-bye.